Ano ko ng mga ordinansa at resolusyon eh. Welcome again to Kags Help with Chino Liu. Ako po ang inyong lingkod, Kags Chino. At kahit nasa gitna po ako ng pagre-review ng mga ordinansa at resolusyon, dahil tumawag kayo para sa inyong mga reklamo, suhestyon at mga dulog, ako po ay tutugon. Okay. Grabe, talaga naman. Ano ba meron ngayon? August 19 is Quezon Day because it's the birthday of our former president, Manuel L. Quezon. So, may time kayo makinig sa ating mga constituents dyan sa Quezon City, sa province of Quezon at sa Aurora dahil wala pong pasok ngayon pero it's not a national holiday. Yan lang po dahil nga in celebration of the birthday of our former president. Bakit kasama Aurora? Kasi si Aurora ay dating First Lady, asawa ni Manuel L. Quezon. Pero di umano, sabi lang sabi sa chismis noon, pinsan niya di umano. Di umano gagamitin natin kasi di natin alam kung totoo ba na pinsan niya si Aurora Quezon tapos di kalaunan naging mag-asawa sila. What? Pero assignment niyo na siguro yun kasi parang lahat na lang sa akin di ba? Parang ang bigat-bigat na ng mga pasanin ko sa buhay. Ipasok na nga natin tanod yung mga ano bang tawag-tawag kayo tapos kunin mo na yan, mamapipirmahan ko yung mga yan. Okay. Ano na naman tong reklamo o problema ng ating constituents? Okay. Kags, after 10 years, nagkabalikan Sana all. Talaga naman. Nagkabalikan kami pero may nalaman ako. Ano yun? After 10 years, nagkabalikan kami. Ako ay 27-year-old male. Okay, lalaki na naman tong constituent natin. 27-year-old female naman ang kanyang girlfriend. Naging first girlfriend ko siya way back 2015. Uy, parang sabay kami nagjowa. 2015 kasi, ako niyan, college ako niyan Una kong jowa, 2012. Sobrang saya namin nung panahon na yun until nag-college kami. Mas bata to. Nakipag-break siya sa akin. Dahil wala na ako halos time sa kanya dahil working student ako. Ako din, working student ako sa isang fast food. Masakit sa akin pero tinanggap ko na lang ang desisyon niya. Halos umabot lang kami noon ng 1 taon. A year after ng breakup, nagkita kami ulit. Bumalik yung dating samahan namin pero wala na kaming label. Niligawan ko siya pero hindi na siya pumayag tapos nagkalabuan na ulit. Naging on and off kami sa isa't isa. Lumalabas ng walang label at halos seasonal lang magkita. Tumagal yung ganong setup ng ilang taon hanggang sa ginost niya na ako totally. I can relate. Oy, alam nyo, wait lang bago ko ibasahin to Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro, anywhere sa bingo, plus, 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 plus. Pwede ba sa mga dyan, sa mga constituents natin dyan, mas okay nang i-friend zone nyo yung isang tao kaysa i-ghost nyo kasi hindi namin alam Wow, ako talaga. Hindi namin alam kung ano nangyari. Bakit? May mga questions kami. Bakit damang-dama? Romonda ka muna. Okay. Wala na akong balita sa kanya ever since dahil siguro nakablock sa akin yung mga posts niya sa Facebook. At hindi na talaga siya nagre-reply sa mga messages ko. Last year, 2024, nagparamdam siya sa akin. Masaya ako na nakita ko siya ulit.
at umasa ako na magkakabalikan na kami for good. Siya lang din kasi yung naging girlfriend ko kakahintay sa kanya. Sakit naman ito. Nag-date kami ulit at sinagot niya ako this January 2025. Nag-propose na agad ako sa kanya at nag-yes siya. Now, 6 months na kaming engaged at may na-discover ako sa past niya. Nalaman ko lang sa kaibigan niya, atin-atin lang. At na-confirm ko na totoo. Sinasabi ng kaibigan niya. May naka-live-in na pala siya dati. At nabuntis siya noon. Pero nakunan. Oh no! Saglit lang daw silang nagsama at di rin nagtagal. Na-disappoint ako kasi hindi man lang niya sinabi sa akin. Sa iba ko pa malalaman. Sa ngayon, wala pa siyang alam sa mga nalalaman ko. Gusto ko siya i-confront pero baka masaktan lang siya. Alam ko may reason kung bakit niya tinatago sa akin yung past niya. Siguro, problema ko na lang to. Gusto ko lang mawala yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Na-feel ko lang na naging backup plan ako. Ang sakit naman nun. I understand that you feel like para kang rebound eh. Para kang, naramdaman ko kasi yun, ni-rebound ako eh, na may jowa siya, after ng jowa niya, naging kami, tapos naging sila ulit ng jowa niya. So, pero in your case, parang, I think the girl feels like, eto na yung magiging buhay niya, but nakunan, and siguro eventually, naghiwalay, tapos binalikan ka niya kasi she knows that you are still in love with her. Ang sakit nun. Pero you know what? Para mas lumuwag yung puso mo, you just have to confront her. Pero yung atake mo parang, alam ko, pero okay lang. 'Di ba? Kasi dapat walang judgment to eh. Hindi kasi natin alam kung ano yung posibleng nangyari eh. Ginusto ba niya yun o hindi? Baka hindi. 'Di ba? If I were in your shoes, yun ang gagawin ko. I'll confront her and tell her, but I would reassure na okay lang sa akin yun. Kasi mahal mo yung tao eh. So, magiging problema niya na yun kapag hindi niya matanggap sa sarili niya. Babalik tayo sa mga nakaraan nating mga kwento na yung sarili niya ang may problema. 'Di ba? Kasi syempre it takes time eh. Healing 'yun eh. Healing is a process. 'Di ba? Baka mamaya hindi natin mararamdaman ever yung mararamdaman nila kasi mga babae sila at ano na siya eh, into motherhood na siya eh. Hindi lang natuloy na udlot eh, 'di ba? Kaya ano masasabi niya mga tanong? Kags, Oh. para sa akin Oy, ang tagal mo na wala ah. Uy, Kags, magkaiba lang tayo ng shift. Hindi ba tayo shift? Oh. Para sa akin, isang malaking walking red flag si ate girl para makalimutan niya or hindi niya maisip na maikwento kay sender ngayon itong malaking parte ng buhay niya. Kasi 6 months 6 months na sila eh, di ba? At saka parang 15 pa lang sila na. Oo, tapos pero naman on and off. Tapos matagal ding bago nagkabalikan. Tapos hindi niya tapos ayan na, naging sila ulit, nagkaligawan ulit. Ngayon, engaged na sila. Sobrang laking parte ng buhay mo na may naka-live-in ka at nabuntis ka at nakunan ka. Tapos ngayon may bago ka. Tapos hindi mo na ikwento yun. Para sa akin, sobrang sakit kung malalaman ko, lalo sa iba pa. So, anong gagawin mo kung ikaw yung lalaki? Ekis na. Cogs. Ekis Wala agad. na. Kumbaga, iwan na ang pagiging martir. Para i-ghost na nga ako ng ilang beses at habul-habulin ko siya.
Tapos ngayon may malalaman akong ganito. Kiss Bakit na. ba may mga ganitong tao na andyan na yung Bakit signs, may no? ganitong behavior? Andito na yung signs di ba? Pinapakita na sa'yo, pero ang kulit mo pa rin. Ang telok mo kulit. Di ba? Para ilang beses ba siya inira ng nanay niya? Ako, taliwas na naman tayo kasi ako parang akin, kailangan mo lang confront. And maybe, eventually, she's ready to tell her truth naman Pero, nagets ko yung sinasabi mo, ang word doon is, pakonsuelo mo na lang. 'Di ba? Parang, ano ba, tinanggap ka na nga nung tao, so, bigay mo na yun pakonsuelo, not unless you're taking advantage of that person's feeling for you. Kasi, alam mo, balibalik ta rin mo mundo, pumangit ka, magpakapokpok ka dyan, o hindi ka makapagtapos, mahal ka ng tao Yun yung ginagawa ng babae, di ba? Oo, Kags. Feeling ko din, talagang naging fallback niya itong si Kuya, si letter sender. Ginawa niya talagang fallback na after lahat ng nangyari sa kanya, iniwan niya, ganyan, nabuntis siya, nalaglagan siya. Parang, ito na lang, parang naisip siguro ni ate girl na ito na lang yung good na nangyari sa buhay sa akin. Na may Tong isang guy taong na to, nagmamahal sa'yo at naghihintay at sa'yo. patuloy na bumabalik sa akin at minamahal ako ng tunay. Naging fallback, kiss talaga. Ekis. Okay. Tanod, number 2. Grabe. Kanina, meron na akong firm decision. Pero ang ganda ng discussion nyo, Kags ni Tanod 1. Oh. Iba talaga. Ang ganda nung batuhan yung dalawa ni Tanod 1 Kasi sa akin, ang concern ko talaga dito, mahal niya si girl. Yeah. Diba ni Chinstituent, Mm-mm. ni letter sender. Ano ba yung reason bakit gusto niya i-confront? Past is past. Yun naman ang sa akin. Yun yung una mo. Oo. Pero, pag nilagay ko na yung sarili ko, parang I'm in the shoes of The constituent. Oo, that constituent, masakit nga. Masakit talaga. Tapos sa iba ko pa nalaman. Yun nga. Diba? So ngayon, babalik ako sa, gusto ko pa rin tanungin, bakit di mo nasabi sa akin? Yun ako, Kags. Tatanungin ko talaga tong partner ko kasi, tagal na natin. 6 months, hello? Gaano ba katagal para aminin mo sa akin yung nangyari sa past mo? 'Di ba? 6 months So you na think kayo. it's time to let go? Sa akin, depende kung mahal ko. Kasi alam ko na mangyayari dito Yun nga Kasi ang mangyayari dyan, pagka kinonfront mo with your true feelings, Oo. ang mangyayari dyan, magli-lead to gaslighting. I was about to tell you. Or sasabihin ko naman sa'yo naghahanap lang ako ng lakas ng loob. Oo. Kasi ghoster to Ito Oo, ang isa yun sa pa. mga facts na kailangan nating i-consider na isa siyang ghoster. So, notorious siya sa ganon. So, pwede siya mag-lead to gaslighting. So, you think, ako kasi risk taker ako So, kung ako si kuya, kung ano yung una kong advice, yun yung gagawin ko. Konfrontahin ko muna. Tapos pag sinabi niya, sasabihin naman niya sa akin, I would really take that. Pero kayo, kaya niyo ba yun na hindi niyo na madaanan yung part na yun and cut it na lang? Wala akong karapatang sagutin sila kasi hindi ko naranasan. Pero sa akin, medyo naapektuhan din ako ng past Tapos, yun nga, medyo kakampi ako ngayon kay Tanod 1 na red flag. Di mo sinabi. Tagal na nating magkaibigan.
mag-a-updatean tayo, naging tayo na nga, na-engage tayo, tagal nating nawala. Di ba mas sabik kayo sa isa't isa na mag-updatean? Tapos itong huge milestone sa buhay mo na nangyari, di mo man lang binanggit sa akin, you are about to give birth. Diba? May ganun kang naranasan, tapos di mo sinabi. Bago nga tayo ma-engage, dapat lahat, alam ko na. Tsaka, hindi ko na sinasama yung mga dati. They've been together again for 6 months. Sa loob ng 6 na buwan, hindi niya napag-usapan. Yun nga. Hindi niya sinabi, di ba? Oo. So ngayon, para tuloy, di ba? Galing ng point ni Tano Duhan. Noong una naawa pa ako kay Chinstituente. Ano bang reason? Ba't gusto mo malaman? Anong purpose? Ba't niya kailangan i-confront? Oo, yun pala. Ba't mo kailangan i-confront? Diba? Pero ngayon, yung mga letter center natin, yung mga constituents na yan, Kags, ha? Ako, eto ha. Panalo sa bingo, bus, 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 bus. Manalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, bus, 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 bus. Bottom line, if hindi siya mapalagay or hindi okay sa kanya ang pagkakaroon ng miscarriage nung babae at hindi pa sinabi sa kanya, then why not just cut off the engagement? Correct. Yun ang bottom line nating tatlo. Kasi Yes. may mga points tayo na magkakaiba pero yung pinakapunot dulo natin is to cut it Diba? Yes, So, Caps. why just not cut the engagement? Diba? Habang again, nandun na naman siya sa engagement. Yes, Tanod. Kags Tanod 1. Oh. Maibalik ko lang. Acknowledge. Baka malito kasi yung mga nakikinig sa atin. Hoy, hindi ka kasing tining ng boses ni Mga nakikinig sa atin at saka mga nanonood. Let's say, kinontinue nila yung engagement at natuloy sa kasal at married na sila. Yung mga ganitong parte ng buhay ni ate girl, hindi niya naikwento. Ano pa kaya yung mga pwedeng mangyari sa kanila na hindi niya rin masasabi sa asawa niya at ipipiliin na lang niyang itago? Correct. That's something to ponder sa ating mga listeners and viewers. And sa ating mga constituents, why the rush? 'Di ba? Parang bakit all of a sudden bumalik ka at nag-propose, sinagot mo? Ba't mo sinagot? 'Di ba? Kasi ang hirap na sumagot ng isang taong nagtatanong ng kasal. What more doon sa tao na actually, sa totoo lang, may kasalanan si ate girl 'di ba? Kasi hindi lang naman siya nawala for a reason Nawala siya because talagang ginost niya, binlock pa niya sa Facebook, hindi sila nakita for years. So, that's the point. Ngayon, bigla kang tatanungin, it's the decision of our constituent na mag-propose agad kasi ayaw niya na pakawalan Pero ba't sumagot agad si ate girl? 'Di ba? Yun ang kailangan nating pag-isipan na anggulo. Kags, maiba ko. Bakit ba masyadong dinidiin yung ghosting? Huwag kang tatawa-tawa, Kags. Wait lang. Ano ba? Well, isa sa mga sinumpaan kong tungkulin ay ang maging transparent. Wait. Share naman dyan, Kags. Magkakapila ako para kabahan ako. Okay. Well, so dahil pinasok ko to, ang isang pagiging public servant at liyungkod nyo. Actually, alam mo, Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. ako kasi focus ako sa pagpapayaman
Outside politics, focus ako sa pagpapayaman. Yung term na pagpapayaman, I just wanted to give my family a better life. Ako bilang isang single naman na tao, gusto ko magkaroon ng sasakyan, na-achieve ko. Gusto ko makapag-travel, na-achieve ko. And now, gusto ko magkaroon ng sariling bahay through hard work. Kasi meron naman akong TV, meron naman akong vlogs. Public service is, somehow it's charity. It's talagang giving back to the people. Pero, minsan lang dumating sa buhay ko ang love life. At pagka dumating yon, talagang, ewan ko, hindi ko alam kung dahil ba Sagittarius ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa zodiac sign ko. Pero pag nagmahal ako, sobra. As in, isa sa mga love languages ko ay magbigay ng gifts. Combo quality time, 'di ba? Acts of service. Ay, lahat ng love language. Yes. So when I saw this person, Ayan na. sabi ko, eto hindi ako naniniwala sa mga dating apps. Kasi na-unfairan ako. Feeling ko dinadaya ko yung destiny. Pero, sabi ko, sa 30 years of existence ko, feeling ko naman meron akong tao magmamahal sa akin na kilala na ako. Kahit from way, way before. Pwedeng classmate ko sa college. Pwedeng nakasama ko sa youth org. Di ba? Pwedeng nakatrabaho ko dati sa fast food. Pwedeng ganun At least kilala na ako. So ito, nakilala ko siya from a friend of a friend. So when I saw her, palagi lang kami nagbabatian. Palagi lang kaming baka mapanood niya. So, palagi lang kami nagbabatian ng happy birthday. Kasi malayo yung birthday namin Happy sa isa't birthday, isa. Kaz. Yeah. Advance. So, parang ako, fast forward, nagkakaroon kami ng bonding, ganyan. So, ako bilang lalaki, humahanap ako ng tiyempo Kasi kung ang iba, either fuckboy sila or baka malakas lang talaga loob nila, is agad-agad nagsasabi. Pero kasi, contrary to who I am, na madaldal, hindi rin ako vocal with my emotions. So, hindi ko agad-agad nasasabi. So, darating pa lang ako sa point na aaminin ko pa lang sa kanya na, oo, nililigawan kita, oo, gusto kita. Bigla na siyang nawala. Bigla na siyang nag-cut off. At nag-ghost na siya. So, in-unfriend niya na ako, in-unfollow niya ako, tapos biglang naging, wala na, hindi naging constant yung communication natin. So, parang, doon ko na-realize na, dati, common question lang siya. Ngayon, parang, tagos sa puso ko na, mas okay palang i-friend zone kaysa i-ghost. Kasi, magka-come up ka with many, many questions in your head. Okay ba ako? Pasado ba ako sa standards niya? And all. Versus pag friend zone ka, okay, at least alam mo na, baka may iba lang siyang type or baka may hindi lang ako nagawa na dapat gusto niya. Nakapagbigay siya ng rason bakit hindi. Yes. Diba? And you can continue your friendship after that, diba? Kung malawak ang pag-iisip mo. Pero yung ngayon, you're left hanging Yun yung feeling ko diba? Kaya, para sa ating chinstituent, ako, the people have spoken. Diba? It's chinstituent versus the people of Kags Help. Diba? Yun ang ano natin labanan natin. Nagsalita na kami, sabi nga ni Zenaida Sebia, ang mga bituin ay gabay lamang natin, nasa sayo pa rin yan. Ha? Diba? Ikaw na ang may hawak ng kapalaran mo. So, kung kukontinue mo, go, life mo yan. Kung hindi, edi hindi. Pero ang amin, the girl is a walking red flag at wag mo nang ituloy. At dahil walking red flag siya, ako ay mag-walk out na rin. Kaya kung meron kayong mga reklamo, suggestions, rants, tanong, o mga gusto lang na mga i-share sa amin, i-follow nyo kami sa aming mga socials at huwag nyo kaming kakalimutan. Dito lang ako po ang inyong lingkod pala. Ako po ang inyong lingkod, Kags Chino, dito lang sa Kags Help with Chino Lee. Mag-walk out na ako.